Hindi mo malaman kung nagsasalita sila against the administration pero actually tao sila na administration. Kung ganun yung tingin nyo Amy, tapos sinabi niya sa Iglesia Rally, si Bongbong Marcos, yung kapatid ko na yan, adik na yan umpa, bangag yan, etc. O tapos bigla nagtapos yung rally. Dapat yun dun tuloy-tuloy na yan Inamin na nga na bangag So ano nangyari? So tapos yung kay Bato Yung kay Bato, sino na-convince kay Bato na umalis sa Senado? Kausap kami ni Bato Sabi ko, pagka kailangan mo at may ipit ka dyan, nandito lang kami sa labas. Tabi-tabi kami. Tawagan na lang. Pagka, laban na lang, patay kung patay. Hindi tayo bili ng bili. Ito talang, warfare tungkol sa na. Okay, Lichen, don't fall for the trap of Mango. She's a spy for Duterte. Paano ba yan? Sino Mango? Pretending that he, Bangag, and the Satanas are enemies, in reality, Mango is the decision maker pretending that she's on the side of BP. That's bullshit, sabi ni Lichen. Ang hirap, no? Kaya nga sabi sa inyo saan ba talaga siya? Mahirap talaga Linker, it is forbidden to hold a cell phone during a meeting to prevent evidence from being leaked to Malacanang. Correct, Linker? Nori Sakaguchi, Jen, was he inside the church in EDSA when the White Ribbon Rally was inside with the leftists? Yeah, nandoon si General Pokis. Nasa loob siya. Pero nagbawi sila Withdraw sila. Katabi pa yata si Medal of Valor. Magkakilala naman lahat. So, nandun yung mutual respect, yung professionalism. Alam nyo, sa totoo lang, yung UPI, ang gusto lang kasi nila is to in fairness, alam ko napasukan na rin yung UPI Pero ang doon, in fairness, ang drive ng UPI is to exert or anong tamang salita? Exploit all avenues. Hindi, exploit is a bad word to use, hindi, pangit din ang use to explore all avenues that will result to regime change. Yun yung UPI. No, in fairness, hindi use, hindi exploit, explore all options. Kaya, yung rally do sa 28, pumunta sila. Yung Blue Ribbon hearing do sa EDSA, doon sila. No? Yung iba kasi sinasabi, pasikat yung UPI. Pasikat, gustong lahat naman ng dyan gusto sumikat din So, let's give it wag nang masamang kahulugan. Ang na lang all the leaders, all the groups should explore all the possible options para matapos ito. Hindi lang regime change. Ang sabi ko, thereafter. Para pupunta tayo doon sa Denmark, Finland, Singapore na antas na mga bansa. Dapat yung tahakin natin. Pero pagka regime change lang ang balak ninyo, wala mangyayari sa atin.
babalik at babalik tayo. 30 years from now, people power na naman kayo. Hindi, ang gusto natin, 50 years from now o 2100 Philippines Vision 2100. That is Declaration 11. Philippines 2100. Declaration 11, nilalagay na natin tayo doon. And align tayo sa biblical perspective in the coming 7 years. So, align tayo hanggang sa naka-align na tayo doon sa second coming, doon sa 1,000-year reign. Naka-align tayo. So, siguro, ang inaano mo doon is food sufficiency, etc. etc. Tourism, yung ganun ba? Ganda ng Pilipinas, maganda Pilipinas. And, imagine niyo, wala nag-iisip sa atin, mga politiko, Isipin niyo, Pilipinas. Magkaroon tayo ng self na space agency. Magkaroon tayo talaga ng serious na space agency. Na because we have the resources, kaya natin, may pera, etc. etc. Dahil natin bundok na puno ng ginto. Tapos nun, explore tayo. We lay claim sa isa sa mga putay ng mga ano na yan, na mga asteroid na yan, na puno ng ginto o puno ng rare earth minerals. And we can probably send Filipinos there, out in colonies. Doon natin padala lahat ng tarantadong crocodile. O nga, no? Sila, Amerikano, Mars, di ba? Sila, ano? Ba't hindi natin tahakin na kaya natin on our own? Kaya naman, or joint venture tayo with ASEAN countries. With China, Japan, Taiwan, Korea, Vietnam, Brunei, Malaysia. Yan, ganun ba? Hanggang dun sa Australia kamo New Zealand, tayo lahat. We send something there. Our own astronauts, and then we mine lahat ng ano doon. Prorated din. Base sa investment. Pwede tayo on our own. Sarili natin pera, we get whatever resources we can get doon sa Philippine rice. As big as Luzon. Siguro naman may laman yun, Kaya nga, it's time for us to think big. We could be a Denmark, Finland, Singapore, the top 3 in that corruption index, anti-corruption index. 89, 88, 84 score. Right now, our score is 30. With one blow, we can increase our corruption index na pinakamataas. And you see, yung antas ng tatlo na yan, Denmark, Finland, Singapore, all progressive countries. So all we have to do is stop corruption and correct the culture of corruption. So ayan, yun yung pero hindi ito magagawa ng ng mga kanya-kanya. Kanya-kanyang pasikat, kanya-kanyang diskarte, meron pang sigaw na we are one, hindi naman. Paano si Marcoleta ngayon? Kulong. Marcoleta is one. Marcoleta is one. He's alone. Yun yung nangyari. So ano yung rally na yun? Alam nyo na, di ba? Yun yung sinasabi na iba, alam na nila. The decision should be one and unanimous. Ate Hides Mix Vlog. Erlinda Flores, Sir Cap, good morning po. The Philippines is already sad.
Linker, Demon versus Angel, Incarnate. Tama, agree. Titi Bird. You're right, Sir Dato, it's not allowed to record videos during meetings because it could compromise everyone involved as well as the plans being discussed. Sinabi naman sa akin, no, sinita ko na hindi naman nagre-record Pero yun nga, nagtampo na nga na matas daw ang boses ko yun ang umabot sa akin. Matas daw ang boses ko. Hindi, right ko yung magalit ako na si Manita. Right ko yun. So kung kunyaring hindi naman na nagre-record, and wag niyo wakay cellphone niyo para walang suspect. Allergic ako sa ganun There needs to be a trigger from the people themselves. You know, yung sa Di naman ako ganun ka-sensitive sa cellphone na hawak, Pero pagka ang pinag-uusapan yung very sensitive Mahirap yun. Mahirap yun. Tsaka dami natin. Ang dapat nag-uusap doon, lang, 3-5 na tao. Mga group head. Pero yung nandun lahat tayo, mahirap yun. Dami nakarinig doon. Kaya nga issue sa akin yung hawak yung cellphone. Kung nire-record o naka-live o whatever. You're talking of very sensitive yung pinag-usapan. There needs to be a trigger from the people themselves, sabi ni J.R. Felix Blag. There's got to be a one-time, mid-time na isang gising ng tao na feeling ninyo evolution. Ganon. Boy Palomata, hi. Dami, thank you. Sipag ni Blue Lambanog, thank you. Tsaka Blue Skies Manila, thank you J.R. Felix Blag, sir, what do you think would be a trigger for the people to unite? May tatayo. Merong magpapakamatay. Patay kung patay. James Alan Chan. Hello, good morning, sir. Ay, siya nga pala. May tatayo isa. Pangalawa, may kakalas, Mindanao. Biglang kumalas Mindanao. Pangatlo, mamatay si Tatay Digong, nakonwood. Mamatay si Tatay Digong. Galit tao doon. O kaya, hinatay bigla si Inday Sara, which I don't think so. So, ang susunod dyan, impeach si Inday Sara, which will take hanggang November. Papabutin yan hanggang November. Tapos nun, December na, Pasko na. Survive sila 2026. Pasok yung 2027. 7 trillion yung budget. May pera na naman sila. And then by October, declaration na ng tawag dito? Sa COMELEC. Election na. Campaign period na, 2028. Tapos na. So, matatapos na bongbong yung term niya, baka patay na ako nun. Kung mapapatay ako. Kasi ang alam ko dyan, isa-isahin na yan mga leader. Isa-isahin na yan. So ngayon, habang nag-i-spectacle yan, isa-isahin. Nakita nyo, nauna na nga si Marcoleta at saka si Defensor. Mike. Shoutout kay Mike Defensor, kay Congressman, Senator Marcoleta. Honor yun na hulihin kayo. Honor yun. It shows na takot ang administration na nandiyan kayo. Tsaka nakita nila effective kayo. Pinalabas kayo Yun yung dyan, yung rally. Mga rally na yan. Pinalalabas yung mga so, malalaman natin ang susunod na kabanata, which is impeachment. Nandun umabot tayo dun Kaya nga lang nag-vlog ako, gusto ko i-share sa inyo mamayang gabi mag-vlog ulit ako tungkol dyan sa day 2, no?
Panonorin mamaya. Hello, good morning, Sir Dado. Blessed ba Tuesday morning to you and your family. Thank you. The impeachment trial of Vice President Sara has begun. Her defense lawyers are very good. Yes, I agree. Kaya nga lang, don't lose sight, ha? James Alan Chan. Nasabi ko kanina, it's not about the brilliance, the genius of the lawyers on both sides. It's not about the argument and counter-argument or the evidences or non-evidence presented of both sides. It is about the fairness, the credibility of the impeachment trial which they're trying to make it appear with the Escudero chairmanship, and in the end, there is a preconceived guilty verdict. Yun yung pananaw ko, pwede akong mali. Kasi wala silang pakundangan na binoto nila si Escudero kahit sinasabi nila Cayetano, magkapatid, na tignan muna ninyo mga colleagues, gawin natin tama ito, yung espiritu ng konstitusyon nakalagay doon, yung Senate President dapat ang mag-chair, hindi si Escudero. Pero binaliwala yon. So brazenly, baliwala yung espiritu ng konstitusyon ng framers, no? At binotohan nila because, lumitaw, they have the majority. Ipitin mo na ipitin, kahit anong argument, they have the majority. Boom, 20. Ilan yun? 12-8. No, panalo. O, tapos ang kwento. So kung titignan ninyo, it is a prelude to it was not intended na makita eh. Pero kung nakikita ko na ganon, pagdating nito sa dulo, regardless kung ano yung argumento, kayo nagsasabi na kayo, magaling yung mga lawyer na Inday. Oh, yeah. Bravo, clap, clap. Para pagka nagbotohan, guilty pa rin. Kasi hawak nila yung majority. Kailangan nila, 3 pa. May 13 sila eh. Kaya nga, di ba, napalitan yung Senate President, si Cayetano, may 13 na sila. Napabaliktad si Escudero at saka si Joel. Bakit? By intimidation. So, pwede rin by the same logic, by the intimidation, in the next few weeks, months, may makukuha silang 3. 13 sila ngayon. 3 pa, 16, convicted, Inday Sara. Sa tingin nyo, makukuha nila o hindi? Nalalaban niyang 13 lang sila? Come on, mga kababayan. Pinwersa nga nila makuha yung 13. Wala pa nga yung 13, yung 12. Pinwersa na eh. Pinwersa nga nila yung bato eh. Pasukin doon, habulin ng NBI. Marilan pa nga, di ba? Ready nga yung SFGF noon eh. Tumayo doon. Gusto nga namin pumasok sa loob eh. Kaya nga lang eh, hindi nag-materialize yun eh. Hold the line sana. And tao sa labas ko konti eh. Kung marami, dati ngayon tayo. See, lahat to magkaka-related. Lahat ito, planado. Wala nang atin na tao kasi sawa na ang tao. Ginasgas na ng gusto sa rally. Katilong ko. Magasgas na sa rally. Kaya nga ang ano dito, wala na, mag-rally na lang kayo. Gusto nyo mag-rally, wala na tao, wala nang dadating. Kasi pagka nag-rally man kayo na marami, gagawin nila, lalabas sila ng taong mas marami. Kasi may pera eh. May pera sila. Kaya nga, akada dyan, ang pwedeng gawin, one time, big time. Conservation of resources, kung meron kayong pang-rally, kung may pondo kayo, ipunin nyo na lang. Piunin nyo na lang muna. At kayo mga kababayan, maganda kayo ng sarili ninyong mga gamit, backpack, etc. Para pagka nag one time, big time, kung kailan kailangan, handa kayo walang uwian.
Hindi yung maghihintay ka ng INC rally, hindi yung magano, hindi. Yung sarili mong pananaw. Hintay ka ng sign. Hintay ka ng sign. O may mangyari kay Duterte, makuwi sa Duterte o hindi, o kaya kay Inday Sara, verdict, guilty, yan na lang ang mga sign yan. Or may tumayo. May tumayo bigla. O kaya magkaroon ng gera bigla. O kaya magkaroon ng divine intervention. Kaya okay lang hangaan ninyo yung mga lawyer. Brilliant, magaling, expert, hanip sa performance. Okay lang yun. Pero not na mawala kayo dun sa thinking, lahat ito, preconceived, teleserye, planado. From day one, from 2022, bago siya tumakbo. Good morning, Sir Dado. What is going on with the Senate and Congress is obviously a script from the playbook of the Bongbong Marcos et al. Everything is upon the orders of the authors, Marcos et al. Agree, Nancy. Yan, kuha na ni Nancy. Tama yon, tama si Nancy. Lee Chen, isn't it weird that Senator Alan Cayetano's group, though that Manga was their ally, they don't know that Manga was reporting all their plans to Bangag and Lisa Tanas? Our info is reliable. Chen. Kaya nga, may mga naniniwala kay ano. So yung, kaya nga, ang hirap talaga kalabanin to. Ang hirap. Ayaw ko lang magsalita sa mga grupo eh. Kasi may mga issues ako sa mga grupo. Siguro sila may issues sa akin, ano? Pero sa totoo lang eh, mga grupo may, pati mga personalities eh, hindi mo malaman kung nagsasalita sila against administration, pero actually, tao sila na administration. Kung ganun yung tingin nyo kay Aimee, tapos sinabi niya sa Iglesia Rally, si Bongbong Marcos, yung kapatid ko na yan, adik na yan pa. Bangag yan, etc. O, tapos bigla nagtapos yung rally. Dapat yun, dun eh. Tuloy-tuloy na yan eh. Inamin na nga na, bangag eh. So, ano nangyari? So, tapos yung kay Bato eh. Yung kay Bato, sino na-convince kay Bato na umalis sa Senado? Kausap kami ni Bato eh. Sabi ko, pagka kailangan mo at may ipit ka dyan, nandito lang kami sa labas. Tabi-tabi kami. Tawagan na lang. Pagka, laban na lang, patay kung patay. Papaligiran ka namin. Sino lang kung busy kay Bato na lumabas na lang. Kaya nga, okay, may nagsabi pa nga sa akin na wag magtiwala doon sa dalawang senator eh. Kushel, we will take revenge in 20. Yun ang akala ninyo. They will control 2028. Sir Roger, you are a good person. Thank you, Roger Peña Flor. Maraming salamat. Hey, Ate Hyde Mix Vlog. Sis Lee Chen, I wish someone could tell you about Alan Peter Cayetano. Lee Chen, that mango natural born traitor, this animal that when he shoots the crash, they just gimmick that. Noris Norisuknaan. Sir Cap Dado, good morning. I would like to ask you if you were with the Rangers who had an encounter in Macocumbal Valley, formerly Davao de Oro, now in Manipungol Mountain in years 1984. Mako?
Nawala yun, nawala na. Ba't nawala? 19 na sa Manipungol. Yeah, I was there. I was there. Muntik mamatay dun eh. Iba, baka may ibang encounter, no? Basta nandun ako 1984. 1984. Encounter no 1984 sa Manipungol. Hindi 1990. Baka may ibang 1990 encounter. Pero sa Manipungol, 1984. 1984. Manipungol. Yan. It's me. Yan. So, doon ako. Mainit. Para makape. Okay. Tama, mainit. Ano oras na ba? 10:30. Kyle Singh, Report of General Assembly. Koko Kushil, revolutionary government to change the system if Inday Sara would allow that, or if the Filipino people will declare it and then pass it on to Inday Sara. Isa is maupo si Inday Sara and she declares a revolutionary government. But the problem there is pwede niyang isipin, wag na lang. Yung kay yung kay Duterte sa Luneta noon, milyon na yung tao doon eh, urging him to declare a revolutionary government. Lawyer si Duterte, ayaw niya. So, walang revolutionary government nangyari. Kung nag-declare sa revolutionary government, na-reboot yan eh. Wala. So, yun yung isa pang mali noon. So, ngayon, kaya gusto ko ng eye to eye eh. Eye to eye. Gusto kong malaman ano yung mindset ni Madam Inday. Magde-declare ka ba revolutionary government kung ikaw ang umupo? Yun yung isa ko sa tanong. Gusto kong malaman. Kasi kung hindi ka magde-declare na revolutionary government, pag ako tumayo, ako mag-declare na revolutionary government. Tapos ipasa ko sa iyo, revolutionary government na. Kung ang kinakatakot mo ay yung repercussion, ako na magdadala ng repercussion. Kung Amerika, etc., ako na nag-declare, putangin ng mga yan. Tapos noon, nag-declare na ako kung ano-ano mga declarations. Implement mo na lang as the head of the government. Wala sa akin yun na ikaw yung constitutional successor. Kaya nga hindi ako makaano na wala kasi eye to eye. Lahat na meet na kami, hindi eh. Kaya nga, kung hindi na kami mimitin, hindi na ako tatayo. Hindi na. At magsasayang ako ng buhay ko, puta. Yung gusto mong iupo, walang paki sa'yo, edi wag na. So, yun yung sa akin. Yun yung stand ko. Papakamatay ka, o kaya, mo, ipaglalaban mo. Imagine lahat ng kausap ko, sabi ko, constitutional succession. Sa akin yun, nadinig una yun eh. Constitutional succession. Lagi ko sinasabi sa SFGF nga eh. May mga nagsasabi na nga sa akin sa SFGF na hawakan na lang natin, sir. Tayo na lang. No, hindi. Constitutional successor. Doon tayo. Hindi tayo mawala doon. Respetuhin natin yung 32 million. Kaya nga para wala na ako iniisip dyan, Commander Christian, take charge ka na sa SFGF. Para kung tatayo ako. Ganun lang. Ayoko nang didiktahan ako ng mga tao na tumayo ka na. Ayoko. Gusto ko, pagka tumayo ako, sarili kong diskarte, sarili kong desisyon. Kaya eye to eye pa rin ang gusto ko eh. Na para magkaalaman. Mamaya, magpatayan tayo.
makipagpatayan tayo ng all this, and then maraming mamatay, and then yung pala, biglang ipapasa mo, and then ayaw pala. Sasabihin nyo, kayo na lang. Pero may mga, di ba sinabi naman na tatakbo sa 2028 at saka pwede siya maging presidente ngayon? O de, okay, I take it na nag-iingat, etc. etc. Pero, nakakausap nga yung iba. Nakakausap nga yung iba. Kaya, basta ang stand ko, hindi na ako matter of, ewan ko, paano gagawin dito sa, sitwasyon natin. Mayor Chino, Cap, if you were still young and you were our leader, I can say that we can become Singapore. We believe in you. Thank you, Mayor Chino. It's not late. It's not late. We can still become a Singapore if Inday Sara is willing to do things the way they should be done. That's why mahalaga yung eye to eye, talkies, and then whole of nation approach. Kaya in our lifetime. I'm 65. Kaya tingin ko at abutin ko 75, 80. Putya, pagka ano ba yan pagka kaya ko pa, pagka nainis ako, takbo pa ako niyan Kung manalo, after Inday. Inday muna. Pero alam niyo, pagka kay Inday kasi, 6 na taon siya at 2 taon, kunyari ngayon, 8 taon, at suportado natin. 8 taon, puta, ano na tayo niyan? Zero corruption? Imagine what, kahit 6 trillion lang what 6 trillion spent wisely every year for 8 years, that's 48 trillion. And kunyari, ang programa natin, yung 6 trillion nakikitain natin every year, magiging 10 trillion. And kunyari, yung utang natin for the span of Inday Sara na 8 years, kunwari, bayaran natin. Kaya. Wala kayo na. Sa akin lang nadidinig nga yung paano bayaran isipin mo, punteriyahin mo lang 10 billion a year. No, gawin natin yung agarwood plantation and then number 1, poposisyon natin ng Pilipinas, the number 1 agarwood producer in the world, in the entire planet. Mas mahal pa sa gold Magkano isang ng gold? Magkano isang kilo? Magkano yung ang agarwood abot ng 5 million isang kilo Magkano bang isang kilo ng gold? Anyway, ang dyan 1 kilo, 1 ounce ba? Hindi, 1 kilo ng agarwood. So, sa 1 million na lang nga Isang puno, 1 kilo, 1 million, 1,000 sa isang hektarya. Isipin, 1 million times 1,000. 1 million times 1,000 o 1 billion sa isang hektarya. 1 billion sa hektarya, 8 milyong hektarya, o isang milyong hektarya. Dami pera nun. Kaya magagawa natin yung sa Project 2M, and then yung Pilipino, yayaman, iikot yung pera rin sa ekonomiya natin, and then 11 million na senior, mabigyan mo ng $2 million. Kausapin mo ngayon, ang palato kayo sa Pilipinas, bayaran natin utang natin. Bigyan namin kayong plaque. Bigyan namin kayong order of whatever na award, civilian award, na we'll do a ceremony and then we'll put you in the history books or in the website, ganyan. We'll erect a giant kahit mag-create tayo ng isang dome na nandun lahat ng pangalan ninyo. 11 million na OFWs, 11 million na senior.
o 40 and above, ages 40 and above. So, gagawin natin sa bawat magbibigay ka ng 1 million na 1 million sa Pilipinas. Donate mo. So, if you're talking of 11 million OFWs, nigwa 1 million, that's 11 trillion. 2 taon, bayad na yung utang natin lahat eh. Di ba? Pagka ganun. May kita tapos, banano yung natin, bansa. Kaya kailangan natin gawin yung agarwood. Ang niyan, in 3 to 5 years. Ang kailangan dyan, we create a Department of Forestry. Kalas natin sa DENR. And you can do that with a revolutionary government. Kasi anything goes sa revolutionary status. Yung mga rectify natin lahat, pak. May mga violate na laws, i-rescind natin yung batas. So DNR will just be an institution para sa mineral resources. Baguhin na lang natin yun. Department of Environment, pwede, and Mineral Resources. DEMR. No? Pero yung Department of Forestry, siya yung may hawak ng 8 million hectares. At saka yung 7 million hectares, yung forest land. May overlap ngayon yan kasi yung mineral resources nandun din sa forest land. Pero may control yung forest land. No? So ito, parang mag-aano lang siya, makikiusap. So, bakit yung forest land ang maging entitlement sa Department of Forest, yung Department of Forestry? You're talking of 8 million hectares, 7 million na forest land for tourism, protection, environment also, and then yung isa is yung make it productive, 8 million hectares. If you make it productive, you're producing trillions out of it, then we're in business. We create industries. That's the key. Productivity is the key. So pagka nagawa natin yun, yaman ng bansa natin. Tapos nandun yung mga ginto, nandun yung mga kunyari, wala fail yung DNR Nag-fail ang DNR sa reforestation Gagawin kong thesis sa yan, dissertation Imagine, in a span of 50 plus years, 5 dekada. 5 dekada. Pucha, yung na-reforest lang is mga 50,000 hectares of the 8 million hectares. Tapos, ang masama dyan, binibili-bili pa natin yung mga, ng LGU, binibili-bili yung mga pang-reforestation materials, mga seedlings, saplings. 10 pesos, 20 pesos pa nga, overpriced. Kaya gago. Mantalang it will only cost the government 2.97 pesos. 2.97 pesos. To produce one seedling. Ganon din yung agarwood na yan. Magkano bili ng agarwood na seedling? 1,000 to 2,000 pesos ang isa. Why? Ginawang negosyo Lintik na yan with all these permits and all that. Pasa natin lahat sa yung control sa Department of Forestry. Puta na, kung meron dyan dapat bitayin natin yung mga dati sa DNR. Kunin natin lahat ng mother trees na kailangan natin mag-establish ng mega nurseries kung nasaan yung hectarage sa tataniman. And then let the upland farmers organize them into cooperatives and then sila yung kumita. Bibili natin. Set up natin in such a way na sa totoo lang kahit 100% mo yung inputs, etc., bili mo sa kanila ng 6 pesos. 6 pesos sa 1 million 6 pesos sa 1 billion na seedlings. 1 billion na seedlings will plant 1 million hectares. 6 billion sa 6 pesos. Government inputs. Doon pasok yung pera. May 4 billion pa. Doon sa 10 billion, may 4 billion pa. Doon pasok ngayon yung pagpapatani, maintenance. Doon papasok din yung
mandatory service ng reservist. 3 months, 2 months, rainy season, tanim, pak. Tapos doon na rin malagay yung active, etc. etc. Gamitin mo na rin, tatagoy mo na rin yung yung forest rangers, no? There's got to be a comprehensive, make a thesis out of it, ganun lang. Anong tawag doon? On the job training, parang on the work thesis, no? Ginagawa. Habang nandun na dinodrop mo yung thesis, make it happen, in-implement mo na. Because you want to harvest in 3 to 5 years. Imagine, Monica, sa 3 to 5 years sa 1 million hectares. And every year, nagtatanim ka ng 1 million hectares. Kasi every year, may 10 billion ka, 10 billion, 10 billion. Hanggang sa mataniman mo yung buong 8 million hectares. Halo na, kawayan at saka agarwood. Doon sa talagang mga may dapat kawayan, giant bamboo. So dalawa yung hit mo. Isa is yung agarwood, isa is yung bamboo. We become a major producer, exporter ng mga ano na yan. Okay, kung bata pa, matanda na tayo, wala tayong magawa eh. So we have to make do with you were inom na lang tayong Viagra. You are absolutely right, sir. Sabi ni Beregra. Michael Jason. Good morning, Kap Dado. Magandang gabi. Magandang umaga. True May Spy, Q-Shield, lahat ng organ, lahat ng grupo meron. Kaya, Jet Katindig, hi. Li Chen, you must believe, Sir Kap Dado, that is really what will happen. BP Sara will really be impeached. Quezon is acting like a traitor. He just makes it seem like he's on BP's side. He's not. He's on his own side. In the end, BP will also be impeached. Yeah, that's my thinking. No? They're putting up a good show. Pero yung nagbotohan kasi sila na sinasabi nila kay Tano, agree ako kala kay Tano. Doon tayo sa tama. Kung ano spirit ng konstitusyon. Hindi malino yung konstitusyon. Si Pagilinan with all this mga pati si Soto, tangin ng mga argument nila gago Mga buwisit nga that gives you an idea na talagang sila guilty yan. Ano na yan guilty na yan kahit anong gawin mo. They don't have to hear guilty na yan sigurado. Kaya ngayon dito, tama yung point nila kay Tano na spirit ng Constitution dapat ang masunod. Pero hindi, binutuhan ni Gatchalian. Boto muna. Lagay si Escudero. They're already violating the Constitution. And it can be challenged sa Supreme Court. Doon pa lang the entire impeachment proceeding. Dapat ang gawin nga nung itong ibang lawyer dyan, i-challenge na nila yon yung pag-upo ni Escudero. Hindi ako lawyer. Kayo mga lawyer, pag-isipan nyo na, i-challenge nyo na sa Supreme Court yan. For whatever it's worth, no? Challenge nyo na kung bakit si Escudero ang nag-upo dyan. I-cite ninyo yung sinasite nila kay Tano. Cite ninyo, kasi gusto nyo puntahan si Cayetano. Merong binibigay si Pia Cayetano na yung arguments ng framers ng Constitution. Yung rational. Yun ang i-cite doon sa i-challenge yung pagkaupo ni Escudero. Meanwhile, ongoing yan. And people will start thinking credible. Kasi bibigay si Escudero style. Bigay, take, bigay, take. Once na-establish na credible yung walang bias yung impeachment proceedings, then yung yung verdict, whatever it is, which is supposed to be guilty na, will have credibility, acceptability. Wala. Timbog si Inday dyan. Timbog. All they need to do now, habang nagkakaroon ng
exchanges yung prosecution tsaka yung defense, is a show. Sa ilalim, ginagapang yung 3 na boto. 13 na sila eh. 3 na lang. So they will continue to prolong the agony and make it appear sa inyo. Magaling yung mga tao ni Inday, magaling, pero magaling din yung prosecution. May ebidensya, etc., ganyan. Pag-usapan niya sa mainstream media, pag-usapan niya ng mga vlogger, ng mga expert, bla bla bla. Pero wala, guilty na yan. Bakit? Nakuha nga nila si Escudero. Ano ba kayo? Nakuha nga si Escudero tsaka si Joel eh. Tinakot eh. Pinakulong si Marcoleta eh. Tinakot si Bato. Pinakulong si Estrada. Hindi nyo ba nakikita yung pattern? Ginagawa nila yan para yung 3 na kailangan nila. Nakakuha nga sila ng 2 eh. Escudero at saka si si Joel. Judas. No? 9 original plus 2 yung abstain, 11 plus 2 na bumaliktad. Inasahan nila bumaliktad si Estrada pero hindi, magaling eh. Tumayo. Paano kunyari biglang bumaliktad ang Estrada later on? Tapos na, 2 na lang. Paano kunyari bumaliktad ang Loren, bumaliktad ang 2 bilyar? Sa lahat yan, inaano nila eh. Paano biglang bumaliktad ang kusino pa? Because it's about survival. Kaya, they have the money, they have the institutions to threaten, they have the bend the law scheme. What else do they have? Hindi lang nila kakampi langit ang Diyos. Yun ang kakampi kasi natin. Kaya, where will this all end? This will end in a constitutional crisis because what is on trial is Philippine democracy, not Inday Sara. Philippine democracy. And once you are all pissed off already, then you stand up. Doon kayo galit na galit. Then we will have a revolution probably. Hindi natin alam kung ano mangyayari. It's right to have a CP when having a meet. It's not right. Jose Benito, hi. Nimpa Ortua, good AM, Kapdado Kushil, yang. Jose Benito, good morning, Chairman. God bless you always, sir. Okay, this is early. I watch it. Good morning, all SFJ commanders and members. Thank you, thank you. Sin, good morning po. Listen lang while cooking and having breakfast. Thank you, Sin. Kermit the Frog, reboot. That's pretending cheese, but in Butuan, BP Sara, sa Butuan, BP Sara lost. Ledo Meng Nessie. Lichen, Mark Villar is still not safe, so Bonjing Bakulao took 8 Marines as witnesses because some Marines said that Mark Villar also had a suitcase and that they would use it to imprison Mark Villar. Kaya pwedeng bumaliktad si Mark, no? Merchino, I told you, Attorney Trixie, if we keep pushing the agenda that we will recover in 2028, the question is, will there be a 2028? Look at Bangag, they are smart because they are quick to take steps. Malabo talaga tayo. Pagka inisip niya 2028, talo. Dapat ang thinking 2026. Wala yung 2028 na yan. Alam niyo, sa totoo lang, sorry doon sa mga kasama. Sorry, pero masyadong naive. Masyadong naive. Yung play, di nyo nakikita eh. Kahit sabihin nyo mayabang kami, kahit sabihin nyo na ano kami, sorry, pero iba yung nakikita namin eh.
maybe out of our training, out of our experience, out of siguro nagbibigay ng wisdom ang langit nga, pero that's how we see it. Walang 2028. Ang dami namin nagsasabi na sa SFGF na walang 2028. Nasabi ni Commander SF, General Simoy, sinasabi ni Panadero, nasabi ni Deputy, madami sa amin nagsasabi. Nasabi ni Viper 6, pero nasabi ni Falcon, sinasabi. Ang dami sa amin nagsasabi. Si Commander Mario, si Commander Morris. Kaya nga kami, ang peg namin, tumayo na. Tapusin na. Ang problema namin, yung mga grupo, walang tatayo hindi sasama. Kaya gusto ko nga mag-usap-usap to the point na makipag eye to eye doon kay BP. Nag-try naman kami. Pero wala na, inabot na impeachment. So wala na time yan. Wala na time. Kaya ano na yan, muted academic na. So lumabas kayo. Gusto nyo lumabas. Gusto nyo tapusin nyo. Hindi mo mapagkatiwala ibang grupo Hindi ka naman makapagplano ng tama. Hindi mo alam yung mga Kaya ang pinaka-the best dyan, magplano ka and then gawin mo. But the problem is resources. Logistics, no? Logistics. Kaya nga dyan, minimal, honest to goodness, Mel Gibson type na road fury, no? Yung Mad Max style na laban kung laban. Pero kung dadaanin ninyo sa peace rally, dadaanin ninyo sa mga legal, yan. Ewan ko, hindi ko maintindihan bakit pinipilit yung legal na yan. Yung kalaban, hindi naman nagli-legal. Yung kalaban, panay ang bendalo Putang ng mga yan di ba? Rolando Rayo. I have a feeling that it's possible that Inday will be convicted. I hope I'm wrong. What's our next move, Capdado, in case Inday is impeached? Nice question. Ang problem niyan, pagka na-impeach si Inday, baka mamaya ang thinking ng mga tao, credible acceptable yung verdict. Kaya, gusto ko madinig na rin ninyo yung buong hearing. And from there, bablog ako, sabihin ko yung opinion ko, sinashare ko. The way I'm sharing now, day one. Yung tanong nga ni Attorney Mike Operario, sino ang panalo doon sa day one? Sino nanalo? Ako, sagot ko dyan ang panalo, administration. Day one. Kasi, nailagay nila si Escudero na siyang dinisregard yung constitutional yung tawag doon framework, yung discussions, yung spirit of that provision ng constitution. Wala, binarabara nila, botohan, Escudero na. And then para pinapalabas ngayon na magaling si Escudero, credible, and then kayo, iniisip nyo, magaling yung mga lawyer ni Inday. So, ayan na, nag-roll na, di ba? Ngayon, day 2. Nakita nyo yan talaga, merong magiging initial successes, teleserye. Padadamahin kayo Pero, in the end, yung verdict dyan, guilty. Kasi,
tignan niyo yung, the way I explain it, overall plan since 2022. Tumatakbo pa lang siya, si Marcos. Gamitin ang Inday Sara, gamitin yung Duterte mass-based support. Manalo siya sa presidente, tapos nun, magpalamang ka para pwedeng impeach siya. Ibain nyo yung Duterte, tanggalin yung tatay para ma-weekend si Sara. Galitin mo si Inday para lumitaw yung ano niya, galit, yung fury niya. Ayan, ginagamit lang yung sa impeachment. Tapos nun, kung ano-ano pang ano. Yan yung pati ngayon bawasan mo siya ng security eh. Dalawang purpose nun eh. Isa is para pwede ka, may opsyon ka na patira mo talaga. Or isipin na Inday na patitira siya. So salita-salita siya, ganun-ganun. And then, magsalita siya na derogatory para sa Malacanang na pwede nilang gamitin. Kaya nga nakakainis tong kalaban. Magaling sila. Bangag talaga. Merchina, I said we should also be proactive and take steps. Be proactive. The problem is not there yet. We as Filipinos have a steady solution. That's why I won't join the peaceful rally. I'll join you next time. Thank you, Mayor Chino. Ang ano dyan, reckoning rally. Reckoning rally. Reckoning rally. Pakita yung galit. Pakita tayo yung sovereign. Putangin ang mga yan. Sinong haharang? Tanungin yung haharang. Kanino ba kayo? Sa taong bayan ba kayo o sa ano? Tahimik kami, oo. Pero ang di susunod sa amin, kalaban. Ganun kasimple. Decisive, ready to die for country and family. May objective na tapusin. Walang uwian. Iuwi ko ang Pilipinas na malaya na sa mga tarantadong yan. And lahat sila will all be under arrest. Simple, no? Declaration number 1, 2, 3, 4. 4, death penalty. Declaration number 1, revolutionary government. Declaration number 2. Declaration number 3, we take command of the armed forces in the PNP. Ayaw ninyo, disbanded kayo. Meron na ako solusyon eh. Ay makinig iba eh. Declaration number 5, ayusin natin yung ano natin. Neutrality tayo. We declare a neutral government, a neutral ek-ek. Press to all, enemy to now. Okay, makialam sa amin. Bansa namin to. We will chart our own destiny. Declaration number 6, walang utang muna. Freeze lahat. Reviewin lahat ng ano na yan. Line by line, lahat ng items, lahat ng gastos. Pung, sara Congress, saray nga. 7 yon. Declaration number 7. Declaration number 8, yung para sa tao na. Declaration number 9, full health coverage. Zero billing. Popondohan na natin. Kahit kalahating billion yan, kalahan. Half a trillion. For all I care, kahit 1 trillion yan eh. Isipin nyo, 1 trillion. Gastos sa yung health natin lahat. Putang na, mas maganda yon. 1 trillion, pasok mo dyan. Eh, nakinabang naman ang Pilipino. Masaya lahat, walang iiyak. May cancer dyan, nakakahirap yung cancer. Dialysis, nakakahirap. Oh, meron dapat operahan sa puso. Oh, nakakahirap yon. Leukemia, etc. Lahat ng sakit. Yun lang dengue. Pucha, mabaong ka sa utang eh. Wala. Ang hospital nandito manggap sa Pilipino. Puta na, sarado kayo. Pagka pumasok ang Pilipino dyan, buhayin ninyo. Yun yung ano, yun yung battle cry. Tangina, sinong hospital dyan, ireklamo nyo. Tawag nyo kagad sa hotline. Pagka may hospital na ayaw kayong tanggapin, puta nagis. Yung ganon. And that is a change right away na maramdaman ng taong bayan. In the first 100 days, pakita mo na ID mo. Na, dito mo yun. Lahat tayo may account na ano,
Sir, wala nang pera eh. Oh, wala nang pera. Matik ba yan? Every month may pumapasok na pera eh. Every month yan. Pero ang dano nga dyan, wala. Freeze muna natin. Sarado mo yung Congress. Yung bleeding mo sa Congress, sa Senate, lahat yan. Pagbukas mo, 1 per region na lang. 18 senator na lang. So we have to amend the Constitution. We have to amend everything na. 318 congressmen, 18 na lang. Wala na yung 300. Imagine yung savings mo doon. Sa 20 million nga lang na 20 million na MOOE. Sa bawat congressman, sa 300, 600 million yung kaagad eh. Di ba? Oh, hindi, 6 billion yun. Ulit. 300, 20 million. Oh, 20 million. Per month. Million, 0,006. O nga, 6 billion. Shucks, 6 billion a month. Sinara mo. O, may 6 billion a month na tayo. Times 12. 6 times 2, 12, carry 1, 6 times 1, 6, 720 billion. Imagine that. Makasave ka nga dyan sa Congress pa lang with all the almost 1 trillion eh. Senate, Congress. Yung savings na yan, mapapasok na yun sana. Yeah, 20 million per month, di ba? MOE. Sa 300, 6 billion. Lintik na yan. 72 billion. In a year. Mariosep. Yan, laki savings natin, di ba? Oh, wala na muna yung mga high paluting ng mga project. Isang NEA nga, dapat ang banat natin diyan to increase productivity is yung mga solar pump, no? Solar pump na irrigation ba? Titingnan lang natin lahat yung science, yung aquifer, etc. And then let the technical people explain it. Tapos priorities lang yan. Madam kasi, sineserve niya yung lupa ng mga mayayaman eh. Ay nako, daming problema. Pero, bahala ka may plano. Yung Philippines 2100, that's a good start. Naka-institutionalize kasi siya eh. Yun ang susundin ng bawat presidente. Carpin, you're right, Sir Dado. The audience doesn't want 13 guilty votes. That's why they'll stick with 16 guilty verdicts. So, Chicks is the Senate President, is the Speaker, and etc. They'll just get 3 in the minority. Intimidation. Nakuha nga nila si Escudero at si Joel. Nakuha nila eh. So, with the same strategy, intimidation, blackmail, pera, makuha nila yung 3. Ibabaliktad niya sigurado. Alam niyo, kaya nga, planado to. Planado nila na may impeachment. Planado nila, meron 16. Pinalamanan nila. Gaya ng Inday Sara. O ito, 100 plus million. Gastusin mo, 11 days. Nandun yung tukso, oh. Tinutukso si Inday. Inday, ito, pero gastusin mo iba dyan, yun na yan. At lilitaw yan kung natukso si Inday, kung hindi natukso si Inday. Swerte ni Inday, meron siyang COA report. Unmodified. Di ba? Inalamok ako Swerte niya, meron siyang modified COA report. Kung wala nun, yari. Tapos nun, ngayon ang inaabol nila yung bank account na binigyan ni Escudero ng konting masaya kayo lahat, no? Yung sa akin okay lang buksan yun kung wala naman tatago eh. 'Di ba? Buksan lahat 'yan.
bank account, everything. Pero syempre, sa kaso-kasuhan naman kasi, yung mga lawyer, ano muna, yung poproteksa mo yung kliyente mo, di ba? Pero kung malinis talaga, wala kang makikita. Wala kang makikita dyan. Ngayon kung meron. Kaya nga, 4 na articles sa impeachment, delikado dyan eh. Ma-impeach dahil sa isang article lang. Ganun pa rin, impeach pa rin, di ba? Kaya, ang hirap dyan when the senator, in deciding, gamitan ng military doctrine na when in doubt, salute. Tayo na, yan ang problema dyan. Pagka when in doubt, salute. Ano ibig ko sabihin? Subjective yung decision. Kulang yung ebidensya. So, subjective. So, ang ginawa, when in doubt, salute. So, when in doubt, guilty. Kasi we cannot afford na magkaroon ng isang opisyal na may propensity na mag-violate ng Constitution. Yun ang irony. When in fact, yung congressman mismo, sila, at yung Senate mismo, ang nagbabiolate. You see the irony? Kaya nga, the impeachment trial is a trial of Philippine democracy. And in the end, matcha-challenge yung whatever, kung ano yung outcome, matcha-challenge yung constitution natin. Whether kayo, mga kababayan, will continue believing in the Constitution, but Inday Sara is hoping that you will continue to believe in the Constitution. Why? Because she is the constitutional successor. So, out of the usapan, yung punitin yung Constitution o palitan.